Sige po, palakpakan natin ng malakas ang ating buhay na Diyos. Yung lahat to na excited na pumunta rito, palakpakan ng malakas ang ating buhay na Diyos. Isang pinagpalang gabi po ng linggo ng Palaspas, and I do believe all of us are prepared to really receive the word of the Lord as we continue to sat down and continuously hearing the word of the Lord sa ating pong pag-uusapan ngayong gabi. Ito po inyong lingkod kay Cristo, si Pastor Arnel Silang ng Lord of Harvest Southgate dito po sa Las Vegas, ang kasama nyo upang patuloy na pag-aralan po ang salita ng Panginoon. Sino po ang nandito ngayong gabi sapagkat siya'y nananampalataya na sa ganitong pagtitipon, maaaring mangusap ang Diyos sa kanyang buhay? No? Dahil kung hindi po gano'n ang mangyayari, we might as well go home. Marami pa tayong dapat gawin, marami pang errand dahil bukas, Lunes na naman, oras ng trabaho. But we decided, no, we choose to be here simply because it is an opportunity for all of us to really hear the Word of God as we continue to expose ourselves through the Word of the Lord. Sapagkat maliwanag po ang sinasabi ng salita ng Panginoon na ang salita niya po ay hindi babalik sa Kanya ng walang bunga. Can I hear the word amen? Ang amen po ay pag-agree sa ating pong idinideklara sa ating kalagitnaan. At ngayon pong gabi mga kapatid, dahil po ngayon ay linggo ng Palaspas, ano ba ang laging pumapasok sa ating puso, sa ating isipan when we hear about yung pong Palm Sunday? At ang traditional view po natin, the triumphal entry of the Lord. Tama ho ba? Sapagkat dito ay tahasang nagpakilala ang Panginoon. No, though hindi man niya idiniklara sa kanyang labi, ngunit sa kanyang mga aksyon ay makikita kung sino siya na nauugnay sa banal na kasulatan. Ito po ay nakatala sa Zechariah chapter 9 verse 9 na ang hari na papasok sa Jerusalem ay nakasakay hindi po sa kabayong mola o isang kabayong pandigma. Siya po ay sumakay sa isang bisirong asno or donkey. At ito po ay sumisimbolo ng kapayapaan at pagpapakumbaba. That's why when si Jesus po ay pumasok ng Jerusalem at hindi naunawaan dahil po doon sa sobrang excitement na yung crowd na kung saan po, even sa church nangyayari po yon, they just flow with the crowd. Not knowing really what's happening. Ano ba ang gustong ituro ng Diyos? Ano ba ang gustong iparating ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin? And this evening, people of God, coming from the book of Matthew chapter 21, sige po kapatid, ayan po, verse 1 up to 11 ng NIV Version Bible, ay makikita po natin yung ating pong biblical foundation why we normally celebrate, remind ourselves the importance ng tinatawag po nating Palm Sunday. At ito mo sinasabi, mula po sa writing ng apostle or ng isa po sa mga disipulo ng Panginoon, si Matthew, sa Matthew 21, beginning verse 1 up to 11. At ito po sinasabi, and as they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent 2 disciples. No, 12 disipulo ng Panginoon, ngunit 2 lamang ang kanyang inutusan. In verse 2, saying to them, go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey. Tignan mo nga yung katabi mo, mukha bang donkey? No? Ang sabi po rin, saying to them, go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there. Hindi lang donkey ang kanyang sinabi, kundi itong donkey ito ay nakatali. Pero ang sabi rin po sa susunod na talata, with her colt by her. So ito yung insignia, ito yung sign kung ito na yung donkey dahil maraming donkey nung panahon iyon nang ang Panginoong Yesus ay magse-celebrate ng kanya pong tinatawag na pagpasok sa Jerusalem. Kaya ang sinabi niya, ano yung makukuha mong signs na ito na nga yung donkey, and after which, mapapansin natin na sinabi, untie them. Palayain mo sila, alisin mo ang kanyang tali, and bring them kanino? Kanino po dadalhin? Dadalhin kay Jesus.
Hindi dadalhin lamang sa church, hindi lamang po dadalhin sa pastor na nagpapastol. Siya po ay dinadala ng pastol at ng simbahan palapit kay Kristo. Kaya we must be aware, people of God, that if a person or a group encourage you to go away, to distance yourself from the Lord, kinakailangan, lagyan mo na agad to ng red markings. Lagyan mo agad ito ng isang red flag sapagkat hindi yan ang tamang tao, ang tamang grupo na magpapalago sa iyo sa iyong spiritual na buhay. Can I hear the word amen? Going to the next verse, in verse 3, if anyone say anything to you, say that the Lord needs them. Dito po lamang natin makikita na may pangangailangan pala si Lord, and He will send them right away. This took place to fulfill what was spoken through the prophet. Say to daughter of Zion, see, sabihin mo sa iyong katabi, see, your king comes to you. So the message po na tinatawag nating Palm Sunday celebration ay para ipakita ang pagdating ng hari. Can I hear the word amen? Sabi po niya roon, to fulfill what was spoken to the prophet, say to daughter Zion, see, your king comes to you. At anong uri ng hari ito? Gentle and riding on a donkey, and on a colt, the foal of a donkey. In verse 6, the disciple went and did as Jesus has instructed them. They brought the donkey and the colt, and placed their cloak on them for Jesus to sit on. A very large crowd spread their cloak on the road, while others cut branches from the tree and spread them on the road. Kanila pong ikinalat, kinuha ang kanilang balabal, at kung saan dadaan si Jesus, inilagay nila yon, inilatag po nila. At ang sabi ng verse 9, the crowd that went ahead of Him, nasa unahan ni Jesus, and those that follow, yung nasa likod ni Jesus, they are all shouting. And what are the words that these people, this crowd is shouting? Hosanna to the Son of David. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. Tanong ko po, sino rito ang gustong pagpalain? Taas ang kamay. Alam niyo po kung gusto niyo pagpalain kayo, bitbitin ninyo ang pangalan ni Jesucristo. Amen o ba? Because it comes from the mouth of God, it comes from the mouth of the Son of God, which is Jesus. Blessed is He who comes. Siyang dumarating sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Nowadays, kung mapapansin niyo po, yung tagapagdala ng mabuting balita, pinagtatawanan. Pinagmamaretisan pag nakatalikod. Pero pag tinignan mo ang biblical na konteksto, yung pong mga nagdadala ng pangalan ng Panginoong Yesus, yan po'y pinagpala. At ang sabi po nila, Hosanna in the highest heaven. Pero tignan po natin sa verse 10, when Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred. Sila po'y nayanig. They were stirred and asked. At ano ang kanilang tanong? Who is this? Sino ba ito? And the crowd answer, this is Jesus. Tama. The prophet from Nazareth in Galilee. Ngayong gabi mga kapatid, pag-usapan po natin, dahil more than 2,000 years ago, si Jesus, ginanap niya na po ang pagpasok sa Jerusalem. And even us as Christian, we believe that if I'm going to ask you, who is Jesus, the Son of God? He is the King of all kings. He is the Lord of all lords. Can I hear the word amen? Pero ngayon po nais ang Diyos na mangusap in a personal level sa ating mga puso. Now that you know, that you've learned,
That you understand that Jesus is a king, what kind of king He is to us. Anong uri ng hari siya sa ating mga personal na paglakad kay Kristo? Is He the king we need? Sa bang Diyos na ating kinakailangan? Or He is the king we want? Siya ang hari na ating gusto. May kaiba mo, pastor, yung siya ang hari na aking kinakailangan? O siya ba ay hari na aking gusto? People of God, if I'm going to move on, sabi po, Matthew chapter 21, 1 to 11, marks of the most and dramatic prophetic moment in the life of Jesus. Bakit natin nasabi yun? For 3 years, He walked through the villages, healed the sick, taught the crowd, and revealed the very heart of God. Yan po, diniscuss natin last week. Inireveal ni Jesus ang puso ng Diyos. Inireveal ni Moses ang mga utos ng Diyos. Pero ito po si Jesus na ito, hindi po siya nandoon to reveal the very heart of God again. But rather, He approached Jerusalem, and this Jerusalem is the city of destiny. Sapagkat sa Jerusalem, magaganap at magwi-witness ang lahat ng tao sa dakilang gagawin ng Panginoon na kung saan isakripisyo ang kanyang buhay para siguraduhin ikaw at ako ay maligtas. Tignan mo yung katabi mo. Hindi para patawanin ka. Alam mo ba yung katabi mo? Nagbigay ang Panginoon ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para masiguro yung katabi mo makarating sa langit. Can I hear the word amen? No? Dapat po natin tandaan, mga kapatid, that this is not just another journey. Hindi po ito isang normal na paglalakad lamang, pagbabiyahe ng Panginoon. It is not even a miracle. It is not another teaching moment. This is a moment when the King, ang haring ito po, will step into His final week. Ang palaspas po, araw ng palaspas, ay preparasyon sa ating isang linggong paggunita sa Kwaresma. And I hope and I pray sa Pilipinas po, pag ganitong araw, napakatahimik na. Napaka-solemn ng mga tao. But this time, this is a step into His final week, and every detail is drifting with divine purpose. Meron pong layunin. Kaya ka nabubuhay, may layunin. Can I hear the word amen? Yung mga taong walang layunin sa buhay, ang iba sa kanila nagpapakamatay kasi they don't know the reason why they live. And I hope and I pray, nung kayo'y dalhin ng Diyos dito po sa Las Vegas, unawa ninyo yung purpose of God, bakit ka dinala rito. Not only to open a gate of blessing, where you could establish your future while here on earth. But I do believe that the most and precious reason why you and I were sent to Las Vegas is because for you and I to be a witness for Christ. Don't ever try to change the purpose of God in our lives. We normally, replace the purpose of God. Jeremiah 29:11, I know my plans for you. May plano ang Diyos sa iyo. At ang plano niya hindi po pwedeng mas mababa sa pinaplano mo. Kaya po yung tema natin, is He the King of our needs or He is the King of our wants? Tignan mo pong mabuti, mga kapatid ko, kay Kristo, that Jesus drew near to the city, the atmosphere shift. Sa Pilipinas po, alam natin pag mahal na araw na, tahimik ang mga tao. Less yung mga activities. Talagang binibigyan natin ng pagkakataon na magmuni-muni, ano ba itong isang buong linggo ng Kwaresmang ito? That's why the atmosphere suddenly shift. The disciples sense it, the crowds feel it, Jerusalem is stirred, and prophecy is unfolding in real time. People of God, there was a strange instruction coming from the Lord. He sent 2 disciples ahead, at ang kanya pong strange instruction, go and you will find a donkey tied, bring them
to me. No? Pero originally, pag tinignan mo, i-antay mo yon. Hindi ka po pwedeng gamitin ng Diyos kung ikaw ay nakatali pa rin hanggang ngayon. We are celebrating, we are moving forward for our 12th year anniversary. And to some of you, you were been here even before our 11th year. Nandun pa tayo sa main, magkakasama na tayo. Baka hanggang ngayon, bit-bit mo pa at natatali ka pa. You can never be used effectively unless you and I are being tied up. A borrowed animal, imagine an heavenly king trying to borrow, and he borrowed a donkey, not a war horse. Ang hinanap niya, hiniram, hindi niya hiningi, isang donkey, no royal chariot, no soldier, no trumpet, tutututut, nandirito ng hari. But rather, just a humble king riding toward his cross. Are you imagining what I'm telling here? Na yung Kristong ito, nananahimik, tahimik lang, dire-diretso, nagbubunyel lahat ng tao, hindi nila alam, sa likod ng isipan ng Panginoon, ang iniisip niya, ang nalalapit na pagsasakripisyo ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. That's how heavy yung pong paglakad ni Jesus. And according to this, the people, ang mga tao, yung crowd po, they all responded with an explosive praise. No, kanina dinideclare natin, Holy, Holy. No, yun ang ating dinideclare. Sinabi po ng ating kapatid kanina, sa langit, magdideclare talaga. Pag tinignan niyo po sa Philippians, heaven and under earth, everybody will declare, Jesus is Lord. Can I hear the word amen? Kaya kakit po yung mga demonyo, dinideklara si Jesus ang Kristo. Nagrebelde man sila sa Diyos, but they cannot stop their mouth. And they know from their heart that Jesus is really the Lord. Kinikilala nila na si Jesus ang Kristo. Kinikilala nila na si Jesus ang hari ng mga hari. Kaya pag tinignan niyo po mabuti, they celebrated Him at ang kanilang homage, an act of their homage, yung kanilang mga cloak, yung kanilang balabal, inilagay po doon sa kadadaanan ni Jesus. Yung iba po nagputol ng mga palm at patuloy na i-wave sa dadaanan ni Jesus. Yung iba naman po, their voice is shouting. Katanong kanila sinasabi, Hosanna to the Son of David. Kasi yan ang biblical context ng magiging Kristo. He comes from the genealogy mula po sa linya ni David. And they celebrated even if they don't fully understand Him. Bakit ko nasabing they don't fully understand Him? Kasi po, sa totoo lang, yung crowd na yun na nagsabi po, Holy, no, Hosanna to the Son of David. The same crowd that declare, crucify Him! No? Pero dapat nating maunawaan that as we enter the city, the question rises like a holy echo. Ano yung banal na nag-e-echo sa pandinig ng mga tao? Who is this? Sino ba itong taong ito? Na nandoon po sa Matthew 21:10. That question will echo today. Who is Jesus to us? Who is Jesus who ride into Jerusalem? Who is this King who comes in humility? Who is the Savior whose head towards the cross instead of a throne? Maraming tao, kahit o Kristiyano, ang hinakabol, posisyon. Pero sa totoo lang po, si Jesus, hindi trono ng hari ang kanyang nilakarang palapit. Ang pinuntahan niya po, krus ng kaligtasan mo at kaligtasan ko. No? Ganito kaibang mag-isip ang tunay na hari ng mga hari. Tignan niyo po, Matthew 21:1-11 invites us to see
And I would like you to listen carefully because Matthew 21, 1 to 11 invite us to see Jesus not as a king that we expect, but as a king that desperately needed. Katanong dapat nating maunawaan ngayong gabi, people of God. First, isang bagay po ang ating malalaman kung talagang naunawaan mo na siya nga ang hari ng mga hari. First and foremost, there is a sovereign and divine preparation. Sino po ang nag-prepare bago nagpunta rito? Pakitaas ang kamay. And I'm not saying when it comes to preparation, naligo, nagpagwapo, nagpaganda, nagdala ng kanilang mga dapat galing, Bible and everything. Yung bago nagpunta rito, nanalangin. Lord, hayaan niyo po na sa pangungusap kung sino man na magtuturo, magpahayag ka sa akin. Because I would like to tell you, what you're doing here is just extension of what you're doing in your personal closet. That's why may mga tao po pumasok dito, matindihan na yung praise and worship, talagang puspos na yung iba, pero sila parang wala lang. Bakit? Because their heart is not prepared in meeting the King of all kings. I would like to tell you, people of God, that coming to the church is not just a culture. Kasi tradisyon, yung aming mga family napunta pagka Sunday. I would like to tell you, it is not by just doing, you just go with the flow. Hindi ho yun dahil sila gumaganon, kaya gaganon din ako. In reality, people of God, what you have seen among the people when they are worshiping God is just an extension of their true heart when they come to the presence of the Lord. Kaya may mga tao talaga, hindi ako nagtataka, nagpupunta ng simbahan, may mga tao, may breakthrough. Pero may mga tao up to now, para bang nung pumasok, ay talagang parang linggo de gloria, pero nung lumabas, ay talagang Biyernes Santo. Nandito ba tayo? Nandito ba tayo? Matthew 21, 1 to 11, makikita po natin, mga kapatid, or 1 to 3, as they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent 2 disciples. At ang sabi niya, saying to them, go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey. And that donkey specifically is tied there. Siya ay naitatali with her colt by her. I-untie them and bring them to me. And if anyone say anything to you, say to the Lord needs them. Tell your neighbor, the Lord needs you. Hindi lang dahil sinabi mo sa kanya, from the bottom of your heart, sabihin mo, the Lord needs you. No? Kinakailangan ka ni Lord. But I would like to tell you, bago ka gamitin ni Lord, kinakailangan pakawalan ka. No? If anyone say anything to you, say, the Lord needs them and He will send them right away. No? Maraming tao, habang papalapit ang panahon na makikita na ang kanyang tagapagligtas, imbis na lalong lumapit sa Diyos, sa palayo sa Diyos. Iba, imbis na lumapit, lalo pang lumalayo sa Diyos. No? Pero gusto ko bigyan ng diin, mga kapatid, kay Kristo, na itong mga ganitong bagay ay pagpapakita na may dahilan at plano ang Diyos. There is a preparation for each and every one of us when we come before the presence of God. We're not just celebrating yung punsor pace ng celebration, bakit may Palm Sunday. Everything that we do here has a purpose. Say to your neighbor, has a purpose. May layunin si God. At dapat nating maunawaan ang kanyang binanggit sa Matthew 21, 1 to 3, yung mystery ng dalawang hayop. Yung pong nanay na asno at yung kanyang anak. Yung asno na nanay nakatali, palayain mo yon. There is the significance or spiritual significance why Matthew decided to write yung kanyang mga obserbasyon. At pag tinignan po natin at nag-aaral po kayo sa Bible School o sa mga pag-aaral, sa mga seminar, ang isang bagay hindi ho basta isinusulat for no apparent reason.
Sabi nga po, nung meron ako sinashara na isang kamag-anak ko, sabi niya, bakit yung eroplano hindi nilagay sa Biblia? Kung talagang alam ng Diyos ang lahat ng bagay na yan, bakit yung eroplano hindi nilagay sa... Yung submarine na wala pa nung panahon yun, ba't hindi nilagay sa Biblia? Kasi nilalagay sa Biblia kaligtasan. Ililigtas ba kayo ng eroplano? Sabi niya, hindi. Kaya hindi po inilagay. So whenever the Lord puts something on the scripture, ang tawag po doon, canonized writing, ibig sabihin, ito ay Spirit-inspired word. Can I hear the word amen? So bakit po napaka-significant, may spiritual significant yung mystery ng dalawang animal? Because sa tradition po, pagka naisip natin ang salitang donkey o asno, it normally represent or a costume to a donkey na mayroong patong na yoke. Kasi po ang donkey is a kind of beast who works on the field. Walang inilayo yan sa kabayo, walang inilayo yan sa kalabaw sa Pilipinas. Kaya normally, pagka minention sa Biblia, ang nasa isip natin sa donkey is somebody who has the yoke. Pero dalawa po yung nakalagay doon. Isa pong donkey na kung saan nakatali, yung isang donkey naman nakatabi niya na anak niya, hindi nakatali. At ito'y sumusunod lamang doon sa kanyang nanay na nakatali. And I would like to tell you the significance, the spiritual significance is this. It represents you under the law. Can I hear a word amen? No, its spiritual significance is about the Jew who are under the law and the untrained called as the Gentile. Kaya po ito pong si Pablo, when he tried to correct, to rebuke, ito pong si Peter, kasi po sila ay nag-evangelize. May dumating na mga Hudyo. Abay, kumawang po sila. Kaya yung kanilang mga kasama kumawang din. Nakita yun ni Pablo. At ang sagot ni Pablo sa Acts chapter 15, 10 to 11, Now then, why do you try to test God by putting on the neck of the Gentile a yoke that neither we nor our ancestor have been able to bear? Ang tawag po nila doon sa kautusan is like a yoke on the shoulder of the Israelite. Ang sabi ng verse 11, No, we believe it is through the grace of our Lord Jesus that we are saved just as they are. People of God, hindi lamang po yoke para sa mga Hudyo ang 10 kautusan. If I will just continue, kaya lang ko, ibang topic yon. Kung titignan nyo po, even yung 10 Commandments na nakikita nyo sa pinto ng malalaking simbahan, in the first place, hindi po yan para sa inyo. Can I hear the word amen? Para kanina yung pastor, alam mo po ba nung isinulat yan mula sa finger of God, dun sa tablet of stone, yan ay isinulat para sa mga Hudyo, hindi para sa iyo. Pero sabi po ng Romans chapter 2, ngunit kung ang isang bagay ginagawa mo na may pananampalataya, yan ay nagiging batas sa iyong puso. So it becomes a yoke on the shoulder of the Jews. But I would like to tell you, people of God, that it is not only the Jew who has the yoke. Alam niyo po ba mga Kristiyano, may yoke din? Hello? Ano ba yung yoke, pastor? Pamatok po yan sa Tagalog. Yan yung nakikita nyo sa mga kalabaw na nandirito sa kanilang leeg. Alam nyo po ba may pamatok din ang mga Kristiyano? Kasi ang sabi po ng Panginoon through Matthew chapter 6, no? Ano sabi niya ron? Carry my yoke. Sino nagsasabi nun? Si Jesus. Saan po sinabi yon? Si Jesus. Sabi ni Jesus, carry my yoke, for my yoke is what? Pasanin mo ang aking pamatok sapagkat ang pamatok ko ay magaan. People of God, I would like to tell you, whether you are a Jew by birth, you are a Gentile by birth, all of us has our own yoke. But the good news is that the yoke that God is allowing us to carry is not a heavy yoke, but rather it is a light yoke. Can I hear the word amen? Pananampalataya
Tandaan po natin, kaya sinabi sa Galatians chapter 2, 14 to 16, mula po kay Apostle Paul, for He Himself is our peace. Sinong yung kapayapaan? Who has made the two group one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. In verse 15, by setting aside in His flesh the law with its command and regulation, His purpose was to create in Himself a new humanity out of the two, thus making peace. Kaya ikaw at ako, ipiniprepare ng Lord para pagsamahin sa tunay na bayan ng Diyos. Kahit po nasa bagong tipan na tayo, hindi na mabago ang plano ng Panginoon. Unang minahal ng Panginoon ang tribo ni Israel. At mula naman dito, naging pagpapala at ito'y kumalat maging sa mga hentil, ikaw at ako, kung kaya't ikaw ako ngayon, may kapayapaang galing kay Hesukristo. Palakpakan natin si Lord doon. Pangalawa, people of God, tignan niyo po sabi ng verse 16, and in one body to reconcile both of them to God through the cross by which He put to death their hostility. Tandaan po natin, Jesus is riding on a donkey, signify He is the King both of the Jews and the Gentile, bringing them into one kingdom. Gusto ni Lord, makilala mo na kinakailangang makalaya tayo. Hayaan natin si Jesus ang ating yoke na magaan, hindi ho siya mabigat. Ang bigat-bigat naman ito si Jesus, nasa likod ko. Hindi po si Jesus, napakagaan. Can I hear the word amen? There's always a preparation for all of us. Now, what is the purpose? Why God would like us to prepare? Sovereignly, divinely, there's a need for preparation. So that, number 2, because God and we would like to experience a prophetic declaration to be fulfilled in our lives. Sabi po ni Matthew sa Matthew 21:4 and 5, this took place to fulfill what was spoken through the prophets. Now, I would like to ask you, ano ba sinabi ng mga propeta? Kasi sabi rin sa verse 4, it took place to fulfill what was spoken through the prophet. The question now, people of God, ano ang sinabi ng mga propeta? Ang sinabi ng propeta, yung po nandoon sa green, say to daughter of Zion, see. Sabi mo sa iyong katabi, see. No? Sabi niya, see. Anong dapat kong tignan? See, your king comes to you. Tignan mo ba? Tignan mo nga yung katabi mo, nakarating na ba si Kristo sa kanyang buhay? Praise God. See, your king comes to you. Yun ang prophetic word na kinakailangan magkaroon ng prophetic fulfillment. He is gentle and riding on a donkey. Oh, ang sabi po ron, see, your king comes to you. Dumating na si Kristo na hindi mo pa maunawaan. Bakit? You're so busy thinking of so many things. Paano mo malalaman na siya po ay naposes na? Pinasok na nung hari ng mga hari. Meron siyang gentle spirit. He is riding on a donkey and on a colt of a pole of a donkey. Look at this. Kung kinikilala mo na si Jesus nga ang hari ng mga hari, then there must be an act of homage. Pagrespeto. Pagpapakita na siya nga'y hari. A homage given to a king. At ito po ang ginawa nilang homage o pagrespeto sa hari ng mga hari. Sabi po ng verse 8 ng Matthew 21, a very large crowd spread their cloak on the road. Yung damit nila, yung balabal nila, yung mga natabas nila ng mga dahon ng palm, yun ang inilagay nila sa daraanan ni Jesus. While others cut branches from the tree and spread on the road. But look at this, the question is, what is the cause of that red carpet thing na ginawa ng mga crowd noon? Magkano ba
ang amount ng paglalagay ng iyong balabal sa daraanan ni Jesus. And for us to understand that, kinakailangan balikan po natin yung pangyayari sa buhay ng mag-asawang si Jezebel at ang kanyang asawang hari na wicked na si Ahab, na kung saan nakarinig ng kapakayagan ito pong si Jehu nang siya'y palapitan ng isang propeta ng Diyos. At sabi sa propetang ito, kausapin mo si Jehu. Si Jehu is a general in his days. At sabihin mo sa kanya na ikaw ang susunod na magiging hari. Kaya nagiinuman pa itong mga haring ito. General Jehu, pwede ko bang makausap ng personalan? Sasabi niya, sige, dun tayo. Pagdating doon, binuhusan ho siya ng langis sa ulo. At sinabi, patayin mo si Jezebel at ang kanyang lahi. Itong tao na tumanggap ng kapakayagan mula sa propeta ng Diyos, conviction ng Holy Spirit, alam niyo po nangyari sa kanya, tulala. Bumalik po siya doon sa inuman ng kanyang mga kagrupo. Ang sagot ng kanyang isa kasama ron, anong sinabi ng hangal o siraulong taong iyan? Pag tinignan niyo po yan sa Tagalog. Ang sagot po ni Jehu, ako daw magiging hari. Alam niyo po kung anong ginawa ng mga tao? Itong response sa verse 13 ng 2 King 9. They quickly took their cloak and spread them. Saan to in-spread? Under him. On the bare step, kung iyon ay merong daanan, dito dadaan si Jehu, inilatag nila. Symbolizing, they are acknowledging through their acts that they believe that he will be the next king. And mind you, people of God, it happens sa panahon na kung saan po ang bansang Israel ay hindi kinalulugdan ng Diyos yung kanyang ginawa. Kaya po ang sabi, they blow the trumpet and shouted what? Jehu is king. Now, let us go sa situation. Anong halaga ng isang red carpet na welcoming sa King of all Kings? Tignan po natin, in ancient world, if a king walk on your clock, naglagay ka ng damit mo sa harapan na dadaanan ng hari. Sa panahon po ng mga hari, pag naglagay ka noon, it means that he owns what the clock represent. Pag-aari na ng hari ang tapakan niyang damit na naglagay doon sa kanyang daraanan. Nasusundan niyo po ba ako? Susundan niyo po ba ako? At alam niyo po kung ano ibig sabihin nun? Your identity. Ano bang naku, napakabait na tao niyan. Ano naman may-describe mo? Naku, wag ka magsasabi ng lihim dyan. Ay, marites yan. No? Ang sabi po ng Biblia, at sinasabi po ng kasaysayan ng Israel ng mga hari, pag naglagay ka ng iyong damit sa dadaanan ng hari at yun ay tinapakan niya, ibig sabihin, yung nagmamay-ari nun, yung buo mong pagkatao, ipinasasakop mo sa haring iyon. Nandito ba tayo? Nandito ba tayo? So anong status mo? Anong comfort mo? Anong mga plano mo ngayon? Ay, gusto ko yumaman, pastor. Ay, ako'y living talagang paycheck to paycheck eh. Maliban doon. Kasi yung mga sinasabi mong, yun ay wants, hindi yun needs. Hello? No? Are we willing to lay down for Him so that He could walk over us? That is the question we really have to ask tonight. Hanggang saan ang kaya mong ilagay sa paanan ni Jesucristo? Kaninang umaga, sa morning service po natin, ang kinanta po nila is all about casting their crowns at the feet of Jesus. And that scenario only happened when we are in the heavenlies. Kasi yung 24 elders, ikinas nila yung kanilang crown, meaning kanilang isinasubmit, ini-offer yung kanilang mga karangalan, kanilang karanyahan, kanilang mga achievements sa paanan ni Jesus. But I would like to tell you, people of God, that you and I, tandaan niyo pong mabuti, kung meron tayong dapat ihandog
sa paanan ni Jesus? Ang ating puso. Sapagkat sinabing maliwanag ng Kawikaan, Kapitulo 3, mula sa puso lalabas ang usapin ng buhay. So may preparation, may divine preparation. Secondly, para mangyari yung prophetic fulfillment. Alam niyo po ba ang fulfillment ni Lord sa inyo? That from glory to glory, from faith to faith, He would like to see you to be like the image of Christ. Nandito ba tayo? Kasi nung likain ng unang tao originally in the book of Genesis, ngayon lalangin natin tao ayon sa ating wangis. Sino nagsasalita nun? Ang Diyos. But when the first fall of man happens in Genesis chapter 3, naging kamukha na tayo ng demonyo. Kasi ang unang ginawa sa Genesis chapter 3, after reaping the consequences of their sin, yung kapatid ng anak ni Adan at ni Eva, walang iba kundi si Cain, ang ginawa po niya, pinatay yung kanyang kapatid na si Abel. At pag idinugtong mo yan sa John 10:10, ang sabi po ron, the thief cometh but to what? Steal, kill. So kaninong karakter yung pagpatay? You know, is the demonyo. Ang gusto ng demonyo, makita yung larawan niya sa ating buhay. But when Jesus died on the cross, ang proseso, divinely, sovereignly, He is trying to prepare us so that the fulfillment of God's prophetic voice to us may happen. And that prophetic plan and purpose is that you and I, to be restored once again, to be like Christ. Anong naging tugon ng tao? After hearing na merong palang divine preparation, hindi lang may divine preparation, kinakailangan dahil para mangyari yung prophetic mandate ni God. Anong naging response ng tao? Kasi sila yung magbe-benefit. Ang naging response ng tao, abay magpuri sa Panginoon, people praise! And yet, the powerlessness appear. Ang ibig sabihin po ng powerlessness sa Tagalog, kawalang kalakasan o kapangyarihan. Tignan niyo po yung nakalagay sa Matthew 21:9. The crowd that went ahead of him and those who follow shouted, Hosanna to the Son of David. Tama naman yun eh. Biblical naman yung kanila dinideclare. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, yun ang sinabi niya. 2 beses binanggit yung word na Hosanna. Hosanna sa taas, Hosanna to the Son of David sa baba, Hosanna in the highest heaven. But I would like to tell you, people of God, that when we open threat Hosanna, Hosanna is not a shout of, hooray! Go ahead, go, go, go! Woo! Jesus be with you! Woo! Hindi po ang Hosanna ang ibig sabihin, hooray! Kasi po ang tunay na kahulugan, it comes from the root that far more desperate. At ang far more desperate sa transliteration of the Hebrew, ang meaning po ng word na Hosanna is Hosiana. At ang ibig sabihin po nito, save us, we pray! Nandito ba tayo? Ang ipinapanalangin natin, save us, we pray, it was a distress signal to the king. Nadi-disappoint ka ba pagka alam mong hindi na-please si God sa buhay mo? Dahil kung merong nakakaalam ng kanyang bagay na hindi kinalulugdan ng Diyos, 2 tao o 2 persona ang nakakaalam no na hindi po pwedeng pagtaguan. Yun ay ang Diyos dahil walang natatago sa Kanya. Pangalawa, ikaw na gumagawa nun. Maaaring napakagaling mo na itago sa ibang tao, pero ikaw lang at ang Diyos na nakakaalam kung ano ang ating hindi nagagawa sa Kanyang harapan. So when we cried out, Hosanna, sabi meron palang divine preparation. Hallelujah! Para ano daw? Para ma-fulfill yung plano ni God. Hallelujah! Lagi ang declaration talagang makalangit na papuri. Pero pagdating ng pangatlo, sa verse 8 ng Matthew 21, nung sinabi nila Hosanna, hindi pala ibig sabihin noon ay papuri pa rin sa Diyos. Kundi ibig sabihin pala noon, save us, we pray.
Because no one of us in this room, nor anybody watching through the online can say that since I become a born-again Christian, I did not sin against God. Can I hear the word amen? Kaya anong dapat? Dapat umiiyak. Ang pananaw ng mga Hudyo nung kanilang kapanahunan, people cried salvation for Rome, for them to be saved, because in those days, sila po ay under the Roman superiority. Kasi ang superpower nung panahon ni Kristo ay Roma. Ngayon po ay mga Amerikano, yung mga Chinese, yung mga Ruso, yan daw ang mga superpower sa ating panahon. Nung panahon yun, ang mga superpower, yung mga Romano. And by the time na si Jesus nandito sa lupa, ang Israel ay natatalian ng malaking galamay at autoridad ng Roma. So when they say Hosanna, ang nasa isip nila that this Christ, kasi they believe that Jesus is Christ. The people cried out salvation from Rome, and it is all about politics. But Jesus was entering the city to save them from the oppressor. And who is that oppressor? That is our sin and death. Meaning, when Jesus came here on earth, ang iniisip pa rin niya spiritual. Can I hear the word amen? Ang iniisip pa rin niya, kaligtasan mo at kaligtasan ko. For the wages of sin is death. He answered their prayer by salvation, but the problem is not in the way the people imagine. Kaya anong dapat nating maunawaan? Kailangan mag-echo sa atin sa mensahe ngayong gabi that the people or the city was stirred up. And there was a pressing question that all of us should answer tonight. May pressing question na makayayanig ng ating pananampalataya ngayong gabi. At ang sabi po doon sa Matthew 21:10, when Jesus entered Jerusalem, imagine, nakapasok na siya sa Jerusalem. Siya ay nakapasok na sa ating mga puso. Can I hear the word amen? No? Siya ay nakapasok na sa ating puso. The whole city was stirred. Alam niyo po ba yung word na stirred na yan? Yan din ang ginamit na salita nung si Jesus po ay magbigay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo nung sinabi niya, it is finished. Father, into your hands I commit my spirit. When Jesus gave his ghost to the Father, anong sabi? Nagkaroon ng lindol. And every grave opened according to the book of John. That is the same power that happened in Matthew 21:10. The whole city was stirred. At ano nakakapayanig sa kanila? Yung katanungan, the question, who is this? Sino ba tong Kristong ipinangaral ni Pastor? Sino ba tong Kristo na lagi na lang Bible study na lang ng Bible study, prayer meeting na, merong mga youth service pa, meron pa mga special service, meron pa ngayong outdoor doon sa sunset, meron pang SOS 1, pagkatapos meron pang kopos, kami guys sa church na lang tutulog. No, naisip niyo ho ba yun? Kabila na ho ang service, Pastor Ray. Talaga naman, wala na ho akong panahon sa akin sarili. Sa totoo lang, wala ba talaga kayong panahon sa inyo sarili? Nakakapag-Facebook ka pa nga alam mo nga ang balita sa mga artista. Tapos sabi mo, wala na ho akong panahon Akala mo lang yon. The steering question that all of us should answer tonight, people of God, who is this Christ? Tingnan niyo po, we are shouting Hosanna because we want Jesus to serve our plan or because we are ready to serve Him. Ibang topic, ibang approach ang akin pong ginawa sa triumphal entry. It's been a while that every one of us understood that the only message of Matthew 21 is all about going to the cross, declaring publicly that Jesus is the true Christ that the Jews are waiting for the entire life that they have here on earth. But I would like to tell you,
Ang triumphal entry, hindi lamang po yung pumasok si Jesus sa tagpakilalang hari. Nanduro na kayo sa middle part ng plano. Kilala mo na eh. Si Jesus nga talaga ang hari. Pero kailangan may manifestation yon. Siya ba'y hari pa rin ng ating needs? O siya'y napalitan na hari ng aking wants? Kasi gusto ko pagpalain mo ako, Lord. Kasi gusto ko, Panginoon, ako po ay i-promote mo. Lord, kasi ang gusto ko, pagka nangailangan ako, meron ako. Gusto ko po sabihin, ikaw at ako, naririto, hindi dahil tradisyon na dapat kang pumunta. Narito ka para ipakita, kinikilala mo ang katapatan ng Diyos sa iyong buhay. At pagkatapos mo siya sambahin at purihin, dadating ang paghayag ng salita ng Diyos. Kasi kung ang isang laro, kinakailangan lagi ng guidance ng coach para manalo. Meron po akong kinausap, kung yung last 2 minutes nga, lamang ang kalaban ng 5, ay nanalo pa eh. Yan wala pa nga, hindi pa nangyayari. Abay, wag kang susuko. Just claim it! Nandito ba tayo? Nakikita niyo ba yung nakalagay sa Biblia? Sabi ni David, ako'y bata ngayon, tumanda na, ngunit wala akong totohanang nakakitang sumunod sa Diyos na kanyang pinaghirap no ang kanyang mga anak ay ng mga limos. Nang limos ka na ba rito sa Las Vegas? Never. I would like you to put this into your heart. Are you coming to the church simply because just to do the blow? Because I need to? Or because down deep in your heart, you know that when you offer your clock, when you offer your clothes, you agree that when the Lord stepped to that red carpet that you offer to Him, it means I'm surrendering my heart so that you will be glorified in my life.